Okay naman kay Erwin, basta ka. So yung title, yeah, sino po nag-isip noon? Ako na actually naka-isip ng title. We came up with the title and the concept na something na tongue-in-cheek. So, Maria Palad. Connected naman kasi masahista siya. And, Yes. It was something na intriguing, na pag nakita mo, alam mo na agad. Yes. So, kaya kami... Catchy. Witty, yes. Yung mga cast, ano yung mga bagong ginawa niyo dito sa Mariang Palad? Gumamit ng oil. Yes. Ayun. Sa mga scenes, sa love scenes. Para sa akin, first time kong sumayaw sa isang movie, which is medyo naiilang ako, pero ginawa ko. Si Mark, nagmapapamasahe ka ba talaga in real life? Yes, pero yung massage na lang. Yung normal. Kulisang massage. Okay, so, ano yung bagong ginawa dito? Ayun, daring yung mga scenes namin dito kasi si Jem Milton yung partner ko, si Jem, grabe, daring kasama sa mga eksena yan. Okay. Okay, good luck sa movie. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sir Erwin. Tuloy po tayo sa ating next question. Let me call on from Bandera, Sir Ervin Santiago. Kay Direk muna. Direk, ano yung mga bagong abangan ng mga VMX subscribers when it comes to love scenes, intimate scenes? Mas ano ba to? Mas palaban sa mga past projects? Yeah, definitely. Definitely mas palaban sa mga past projects. Nag-shoot po kami sa barko, sa totoong barko siya. So, meron kayong mga eksena within outdoors na kung saan maraming matapang yung mga artista natin dito at nagtiwala naman sila sa atin. So, we did some scenes na sa labas ginawa kung saan may chance na makita ng tao pero they did it pa rin. And by the way, it was done, maayos naman siya. Pero yung sasabi natin na kung kaano ba siya katapang, matapang siya ng sobra. So sa cast, Sahara, Jem, and Mark, paano kayo nag-prepare, naghanda dun sa mga sinasabi ni Direk na posibleng makita pa ng mga taong nandoon, di ba, yung mga ginawa ng sex scenes? Ayun nga, may tiwala naman ako sa production. So, pinrepare ko syempre yung utak ko kung paano siya gagawin. And di ko in-expect yung scene sa mismong gilid ng barko, yung habang nagla-love scene, nakaganyan ako, sabay ang lalim ng nakikita ko, so konting galaw mo lang pwede kang mahulog. Sa ano talaga? Talaga, opo. Lumalayag ba or hindi na. Nakatigil lang? Nakatigil lang. Pero kasi sa lalim ng nakikita ko, tubig. Sabi ko, baka mahulog ako dito. Kaya sinasabihan ko si Vince, dahan-dahan na. Sabi ko, baka mapasobra, dumiretso ako. Mahulog ka bigla. Ayun nga po. So, ayun. Pero gano'ng ka-wild naman yung mga pinagagawa ni Vince sa movie? Compared doon sa mga dati mong movies? Gano'ng ka-wild? Kasi sa barko di ba? Kasi meron pa doon na nakasampa ako sa mismong anong tawag doon, direct sa nakaupo ako, sabay nakatayo si Vince. Sa bubungan. Oo, sa bubungan mismo. Nakaupo ako doon. Grabe ka direct. Tapos, grabe, sabi ko, baka mahulog ako dito. May oil pa yung kamay ko, ganun. Madulas. So, ayun. Sobrang wild talaga. So, masasabi mong buwis buhay yung mga pinagawa. Buwis buhay. Para sa mga manonood natin, gagawin ng lahat. Thank you, Sahara. Kay Jem. Thank you po. Actually, wala na akong panahon mag-prepare nun kasi hindi talaga dapat ako yung doon. Tapos parang tinawagan lang ako that moment na. Tapos pumunta lang ako doon. So, binasa ko yung script at gagawin sa Grab lang. Then, yun, alam ko naman magiging artistic lahat yun. So, yun. So, ano naman yung pinakamahirap na pinagawa ni Direk sa'yo? Actually, may gilid-gilid bubong sobrang sikip nung area kung saan ginagawa. And before that, last na yung shoot yung sex scene. Pero bago noon, mga nakabenting taas babata kami sa isang stairs. So
So, sobrang sakit na ng kita ko kasi pinakahuli pa yung sex. Tapos nasa taas pa ako. Sobrang sakit na ng katilo ko ng legs ko. Yun lang. Thank you, Jen. Kay Mark. Yun, yung dapat mentally prepared ka, lalo na pag si Derek Rowe, expect mo na talagang grabe yung love scene yan. Talagang dapat ready ka talaga ibigay yung lahat-lahat. Kaya yun. Napapailing si Derek. Hindi, totoo yun, dapat ready ka talaga pag si Derek Rowe. Tapos, yun pa, ang kapartner ko pa si Jem Milton. Si Jem actually nakakatakot siyang kapartner kasi wala siyang limitation eh. So parang ikaw din mapapasabay ka, parang kung ano yung kaya niyang ibigay, dapat ibigay mo din, gano'n. Nasya ka ba? Yun naman, masaya siyang kapartner kasi nga, since wala rin siya limitations, magagawa niyong realistic lahat, tapos comfortable ka sa kanya. Alam mo, ano rin sa kanya, yung comfortable din siya sa ginagawa niya. Pero paano mo siya inalagaan, Mark? Kasi di ba na, yung mga sex scenes na ganyan, medyo delikado kapag may makita. Usually ganun, pag after ng... Ay, hindi naman lang yun. Bago namin gawin, lahat ng gagawin ko or ano, sinasabi ko sa kanya, uy, ganito, susubsub ako dito, or ganun. Pinagpapaalam ko naman sa kanya lahat. Tapos, yun, after pag nag-cut na, yun, tatakban ko siya ako mismo, or yayakapin ko muna siya till may dumating na towel or robe, ganun, para maprotektahan din siya. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you very much, Sir Erwin. Nakakatuwa naman si Ward, very professional, no? At medyo nakakatakot nga si Parang hindi Jen. ka makapaniwala. Hindi po ako makapaniwala, pero mas di ako makapaniwala sa love scene sa bubong. Kasi kung ikaw, Kung ako yun, ako pa may towel! Ako muna hihingi ng towel, nakakahiya. Yung taray no sa, direct talagang sa bubong po talaga yung love scene. Yung taray parang pusa, no? Nakakaloka. Pero in fairness, good job you guys. You guys are so awesome. Now, narinig ko po nagko-comment kanina sa gilid-gilid. Simulan na po natin, tawagin na natin ang the very controversial from Maritas University, Tita June Nardo. Thank you for being the host today. Ayaw mo na isa. Direk, kasi alam mo naman, di ba, yung ibig sabihin noon ng Mariam Palad, di ba? Panlalaki lang yan, di ba? Tapos ngayon ginawa mong babae, what made you different? Ba't nyo ba? Naginawa mo na masahista kayo. Di ba, alam mo, ayan, Mariam Palad ka naman, lalo sa mga teenager. Alam mo ba yung Mariam Palad? Yeah. Oo. Ayun, ba't mo binago? Ginawa mo, siyempre yung manonood niya, Mariam Palad, baka sabihin, puro lalaki, di ba? Ngayon, ba't babae nung masahista naman na ginawa mo ano? Siguro pag napanood mo, Mariam Palad ka. Ganun yung Ganun ba? Yun ang resulta. Yes, Grabe, ayokong panoorin yan. yung po yung talagang pinanggalingan niya. Para bang after effect na lang. Ganun po. Grabe, napaka-high profile naman ang pelikula mo siya. Hindi, ito siya, first time ko ma-meet si Sarah. Have you, ano na nagawa mo? Nakagawa ka na pala. Pero parang kailan ka talamit among the Viva BMX stars. Yes po. Hmm. Actually, may hibang ako, may Hibang, katas, Direct Row ang gumawa din. And siya po nag-launch sa akin actually si Direct. Then meron akong himas, tropol, maliko. Grabe, alam mo lahat yun? Ayun nga. Kasi bawat nagagawa ko talagang ikaw, bigyan na bigyan. kaya hindi ko pwede ko makalimutan. Iba yung beauty mo, pang di ba? Morena ka, mukha ka native na nakakalibo. Di ba? Ayan nyo ba? Ervin, ayan mo. Oo. Lineage mo. Oo. May ka ba? May lahi mo? Aita. Aita, oo. Aita. And si father, may lahi din siyang Spanish. Wow, maganda eh. Maiba yung, mo, kakaiba. Direct na yung, di ba? Yes. So, ano mo lang to, siyempre, starting point mo lang itong BMX, di ba? So, anong gusto mong makilala pag nag-transform ka? Gusto ko kasing, din eh, parang gusto kong maging artista ng mga, like yung mga horror. Bet ko po yung ganun.
Tsaka sa mga... Horror na nag-uubay? Hindi naman. Pwede. Oh, di ba? Why not? Di ba kung kaya? Pwede, Hindi, pwede. sige, sige. Tuloy Pwede, mo. pwede po. Tsaka gusto kong makita syempre sa TV. Ah, Kasi nanonood yung family ko ng TV eh. Eto, nanonood pa sila. Hindi ko alam eh. hindi ko alam sa kanila kasi pag tinatanong ko si mama at papa, nakikita daw nila yung poster pero hindi daw Never sila nag-attend sa... yung mga ano lang, yung mga like trailer ganun. Ayun. Ano yung reaction nila? Okay, supportado naman nila ako kahit sa anak ko eh. Wow. Basta daw, hindi daw labag sa loob ko. So, bakit daw sila mag-aano, di ba? Supportado. At least kakatulong ka naman sa kanila, di ba? Yes po. Kay Jem, hindi mo ba tinalbungan si Sahara rito? Hindi po. Ha? May kanya-kanya kaming dating nung pagka-sex scenes. So, parehong nakakalibog pero in a different ways. Ganun po. Malilibog ba yung editor ko si Sabi nga Super, for sure. Mapapamariang palad ka, di ba? Yes, correct. Oo. Dagdag ko lang. Sige, direct. Si Jem lumaban ng malala. Ganun siya. Malaban siya dito. So, natutuwa ako para sa kanya. Alam mo, di ba ang plano talaga rito is to be shown, di ba? Hindi ba plano ng BMX to be shown sa cinemas? Not this one po. I think there are titles na Oo. ipapalabas. Pero not for this one po. Oh, Since parang- sir, ano po, 60s lang eh. Parang special project for the 12 million, di ba? Direct. Yes, magkakaroon po ng ganun. Yun. Meron po mga darating na titles. Eh, si, nailya ka ba kay Jen? Siyempre naman po. Diretso lang, di ba? Huwag naman inarte. Opo. Ginagawa may Mariang Palad noon. Ano po? Noon po ngayon. Kabataan mo. Siyempre. Alam mo ba yun? Mariang Palad sa kabataan mo? Opo. So, based on your scenes with these two, mayroon ka parang kay Jen pa lang. Kay Jem lang po. So, palagay mo ba, yung mga manonood ng Viva Max, sabi nga ni Direk, mapapamariang palad? Sigurado po ako magmamariang palad sila. Habang nanonood, magmamariang palad sila. Okay, mga kailan kaya? Madami po. Maubos yung tissue nila. Okay. Thank you. Good luck. Thank you very much, Tito Jude. Thank you po. Romanitas Hindi mo ko University. hindi mo ko inaarangan. Direct magkakaroon ba ito ng sequel? Kasi di mo may kapartner yung Mariang Pala, di ba? Si Esther Pader naman. Ewan ko baka may kasunod din kayo ng Pala. Alam mo yun? Napakaluma, Tito Jude, no? Tuloy po tayo. Let's call on Mr. Roldan Castro from Avante tonight. From Korea. Ay, kay Sahara, sabi kasi ni Direk kanina, sa labas daw kinunan yung eksena, parang sakali ba yun? Nahirapan ka? Sa kanya, hindi ba sa mismong barko? Barko po mismo. Sa labas ng barko, gano'n. Yes po. Kung saan yung mga tambayan ng mga nagmumuni-muni, gano'n. May game mode. Opo. So, kumusta yung eksena na yun? Mahirap ba yung gano'n na parang nandun yung mga nagmumuni-muni? Actually, pinaalis naman nila. So, may ano din yun, may takot din. Lockbacking. Pero- Tapos, Go. ayan po, hindi naman kinabahan lang ng very light. Pero parang normal na love scene lang sa feeling Pero kakaiba talaga yung kinalalabasan nito. Pero sa part ba ng buhay mo, naging sexual fantasy mo ba yung ganon? Or dream mo rin ba na sana sa lapas tikman yung mga ganong klaseng eksena? Kumbaga, parang balcony style Balcony style po siya. Yes po. Okay. Tapos, nahirapan ka ba doon sa eksena mo na? Kasi may nagkwento sa akin na parang ikaw nagtatanggal ng brief at saka ikaw yung dumudukot-dukot. May dukotan pala ito. Nahirapan ba? Or nag-enjoy ba? Charot. Hindi ako nag-enjoy, pero ano ba? Hindi naman,
Trabaho Worth lang. it, worth it naman. Lahat ng ano. Siyempre first time kong naka-work si Vincent. So, siyempre nag-usap kami para mas maging close kami, para maging natural yung kalalabasan ng every scenes namin. And pinag-usapan namin yung mga restrictions. So, kumbaga, nung nakaganon, ano ba, yung nakapasok yung kamay ko, hindi ko naman siya talaga natapos. Hinawakan. Wala ka nahawakan. Wala po. Ba't hindi mo sinamantala? Etos lang. Laster lang yung sa gilid. So, bakit ba? Kumusta si Vince nakatrabaho? Ayun, maano din siya caring. Especially pag yung mga hinahanap ng mga babae, di ba, usually yung pag after ng scene, tatakpan ka muna bago sila. So, ganun yung ginagawa niya. Sinasabi niya sa wardrobe na, si Sahara muna, okay lang ako. Okay lang kahit yung katawan niya nakikita na ng iba, basta ako nakatakip na. Ganun. Bongga. So, ganun. Ayun. And magaling siya, syempre. Saan magaling? Magaling siya as an actor ko. Okay. Yun. Magaling umarte. Oo. Okay, thank you, Sahara. Thank you po. Yun. Mark, pabata ng pabata nakaka-partner mo. Kumusta naman? Okay naman, medyo nasasanay na ako. Mm. Kasi dati nung nagsimula tayo, ka-age ko yung mga ka-eksena ko. Ngayon, Lola mo na. di naman. Mas nakakasabay ka rin sa kanila talaga pag ganyan mga bata, mga gano'n. Baka mas, ano nga ngayon kaysa sa mga nagawa ko before, mas daring pa yung mga eksena, yung mga ano. No. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po to Roldan Castro from Abante tonight. Let's move on po sa ating next question from Pepsi to Jojo Gabinete. Ayan po. Thank you, Tito. Sahara, good morning sir. Nagkaroon mo ba ng formal training sa pagmamasahe kasi yung role model mo? Doon na lang po mismo. Sa set mismo, tinuruan ako kung paano. So, buti na lang maganda yung kinalabasan niya and magaling po yung nag-train sa akin. Si Direct. Sahara, pwedeng ikwento mo sa amin kung paano ka nagsimula sa showbiz, sinong nag-discover sa'yo. Tapos interesado kong malaman yung tungkol sa pagiging aita mo. Yes. Parang ikaw yung unang artistang may aita. Aita ba? Ayun, na-discover po ako ni Mami Jojo Veloso. Ayun. Actually, noon ko pa siya nakikita sa social media. Kasi manager siya nila Angeli, gano'n. Tapos, merong isang Italiano, kung kilala niyo siya sino ba yun? Direct, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero, yun, Italiano siya. Tapos, gusto niya akong pakilala kay, Mami Jo. And then sabi ko, hindi pa ako ready. Viva Max yan. Baka idalhin niya ako sa Viva Max. Tapos, sa social media kasi, extra ako sa mga palabas. Tapos, naghahanap ako ng racket sa social media. Tapos, hindi ko akalain na siya pala yun. Yung pagpunta ko sa casting, nakita ko siya. Sabi ko, baka ito na yung sign na sa kanya talaga ako na mapupunta. Tapos ayun, hanggang sa nakita ako nila boss, na gusto daw nila yung color ko, doon na, binigyan ako ng chance na makapag-extra una, tapos tuloy-tuloy na siya. Anong buhay mo bago ka naging artista? Saan ka lumaki? Saan ang probinsya mo? Sa Pampanga po ako. Sa Kapampangan po ako, and yung pagiging aita ko, hindi ako lumaki mismo doon sa kung saan yung tribo nila. And ako parang nasa 1/4 na lang. Hindi siya talaga malaking parang ilang patak na lang. Yung mother ko talaga yung half. Tas yung buhay ko dati, nag-freelance model. Rumarampa ako
So, yung kinikita ko sa pagrampa ko, yun yung binibigay ko sa family ko as a breadwinner. Breadwinner ka. Yes. Anong trabaho ng nanay mo at tatay mo? Yung mother ko dati, OFW, pero ngayon, sa bahay na lang siya nag-aalaga ng apo. And nagtatahi din siya. And yung father ko, sa parlor niya pa din. Parlor? Yes, si Papa ko dati siyang transgender and ano? Pwede pakikwento? Ayun, actually, alam naman ng lahat dito, di ba? Nakwento ko na po sa iba na yung father ko is transgender po siya dati. And may hindi ko alam, 8 na ata yung anak niya kasi may 2 pa siya sa labas eh. Tapos, pero sa iba-ibang klase yung pagiging transgender kasi merong transgender woman na ang gusto babae din. Like si Angela King, di ba? Ang tatay mo ganun. Lalakero kasi siya. Oh. Dati, pero na-broken kasi siya. Tapos, parang nung na-broken siya kasi Parang yung host ba? Kasi dati si Papa, ano siya eh. Ito kwento ko ba? Wait. Pero, parang si Papa kasi nag-ano siya, babaeng-babae siya. Tapos, nagpa-pageant. Kinakwento niya dati, nagpapa-table pa daw siya sa mga lalaki. Kasi, kinesa si Papa dati. Anong kinis? Makinis, maputi. Okay. Ganon. Tapos ang haba ng hair niya. Talagang babae po, tisay-tisay, ganon. So siya na nag-aayos sa ngayon, binibigyan ka niya ng pointers sa pagpapaganda? Siya po yung nagturo sa akin rumampa. Sa mga pageant. Siya po yung nagme-makeup dati sa akin. Tapos mahilig siyang pag may parada siya gumagawa ng sasakyan ko, ganon. So, I assume yung mukha mo nakuha mo sa tatay mo. Kasi sabi mo, tisoy-tisoy siya, di ba? Opo. Siguro yung skin ko po kay mother ko. And then, sa papa ko, siguro, half sila ni mama. Ilang taon na ngayon ang tatay mo? Ilang taon na ba si papa? 1971 siya eh. Pero never mo siyang kinahiya? Ay, never po. Never po talaga as in. So, 8 kayong magkakapatid? Opo, may Isang nanay lang o may iba pa siyang nakarelasyon? 3 nanay. Pero may una po siya. Hindi niya alam kung saan na napadpad yung anak niya na yun. Tapos pangalawang tiyan na kami. Pero sa mama ko po siya kasal. So, gusto niya hanapin yung una? Gusto niyang siguro, syempre anak niya pa din yun. Gusto niya makita. And kami din po, kasi sa mga anak niya, siya yung panganay. Gusto din po namin siya mamit. Babae po siya. Sa magkakapatid, ilan sa inyo may gustong mag-artista bukod sa'yo? Ako lang po yung naglakas loob eh. Kasi Pero may mga kapatid kang lalaki? meron po 2. Tapos 4. Pangatlo na yung bunso ko. Yung bunsong anak niya, hindi ko alam, anak niya daw sa labas. Ayan. Direct maganda yung kwento ni Sarah. May pumapasok na ba sa isip mo na kumuha ng pelikula tungkol sa life story niya? Pero responsible sa father. Opo naman. Hindi niya talaga kami. Pero ngayon, ano na yung physical appearance niya? Malambot pa din. Pero hindi na siya nagdadamit babae. Minsan, nag-aano siya eh, lagi siyang nag-shorts na maliit eh. Tapos sando-sando. Pag nasa bahay, Pek-pek short siya. ayun, pek-pek short po. Ganon. Ano ba? So, happy siya na may anak sa artista. Yes po, pinagmamalaki. Ay, yung mga picture ko po sa parlor niya, ang lalaki. Pwedeng malaman pangalan niya? Lawrence Manapiga. Lawrence. L-A-W-R-E-N-C. Yes po. Pero yung totoong pangalan niya, Romeo. Romeo. Kasi may kakambal siyang babae. Baka doon siya nainggit, kaya... Nung nag-transgender woman siya, anong female name niya? Ayun po, Lawrence. Pero ano pa din naman siya, pero yun yung gusto niyang pangalan. Or Renz, gano'n. Hindi ka nakaranas ng ng mga bata ka pa?
dahil ang tatay hindi ka tinutuso ng mga bata? Ay, hindi. Opo, syempre, natural naman po yun pag bata eh. Pero si Papa kasi ano siya eh, pag nalaman niya yun, pupunta siya sa eskwelahan. Tapos natakot yung mga teacher. So pag sasabihan nila yung mga kaklase ko na wag akong aawayin kundi ako yari sa tatay niya. Kasi maano si Papa eh, matapang, matalak din. Ay subukan yung i-ano yung anak ko, sige, babalik ko kay sayang ng nanay niyo, ganun siya. So yun naman yung pinakagustong-gusto ko kasi sobrang protective ng father niya. Pero I'm sure pinapanood niyo yung mga pelikula sa VMX. Hindi ko sure kung ako yung pinapanood. Yung mga partner mo. Baka yung nagiging partner. Yun lang. Ayun nga po. Ewan ko sa kanya. Kasi syempre hindi mo naman maaalis sa kanya yun eh. Pero kasi parang barkada kami. Pag nag-iinuman ganun sa kanya. Guwapo yun. Guwapo. Ay, cute ba? Sabi ko, isang pakilala kita. Hindi, hinihiya ako. Ganun siya. So, close lang. Parang barkada lang. Ganun. Thank you. Ikaw naman, Jem, kamusta ka? Pwedeng pakikwento mo yung showbiz journey mo, paano ka nagsimula? Parents mo. Like, dati, model lang talaga ako. So, after nun, 2 years ago, parang nag-isip ko, gusto ko may gawing iba naman. Like, maliban sa modeling. So, parang friend, nasabi ko na gusto kong mapunta ang Viva Max. Tapos yun, tinulungan lang niya ako. Tapos yun, nandito na ako. Pero nung kabataan mo, gusto mo talagang maging artista, like nung teenager ka? Hindi, like model lang talaga. Yun, pero nag-monolog din ako mag-isa. Kasi only child kasi ako, so wala akong kalaro. So, nag-acting lang din ako mag-isa sa sarili ko. Kasi wala akong kapatid. Ayun, pero mas more on sa modeling talaga mas alam ko. Kaya ito medyo nakakapalin ako dito sa area na ito. Pero nag-acting workshop ka? Once lang for one movie. Okay. Pero as a whole, hindi pa talaga. Kanina sinabi ni Mark na pagdating sa mga intimate scene, wala kang inhibitions. Ano yun? Parang talagang normal sa'yo na yung trabaho lang talaga? Kasi, minsan nga tinatanong, ano mo restriction? Oh, may restriction pala. Ano yun? kasi yung ibang babae, bawal yung ganito. Bawal. Hindi magiging katotohanan yun. So, meron bang nagsisex na bawal na yan? So, para mas realistic, tsaka mas, ano ba, mas sexy. Yun, dapat walang restriction. Nakaka-L. Yun, pero strictly work lang naman talaga yun. Paano mo iniingatan ang mga ang sarili mo? Gumagamit ka ng plaster o wala? Wala ba may plaster? Wala. Pero hindi mo naman nararamdaman na exploited ka? Hindi. Hindi ko nararamdaman. As in, alam naman namin yung work yun. Professional lahat ng kasama ginagawa namin. Nakailang movies ka na dyan? Una Tubero, tapos Secret Campus, Sweet Release, Dirty Ice Cream. Tapos meron kami ginawa pero di ko lumalabas which is sponsored. Tapos ito. So ano na ngayon ang pakiramdam mo? Parang mahal mo na yung ginagawa mo o may iba ka pa rin plano? Like, magtatagal ka ba sa pagiging artista? Oo, mahal ko naman yung ginagawa ko. And wala pa talaga akong plano. Pero mas, ano ba yan? Mas nasanay na ako sa mga ginagawa sa taping. May mga dramatic scene ka rin. Hindi ko maano. Sa ibang mga pelikula mo, like, hindi lang sexy. Like, halimbawa, mga ipag-dramatic scenes, saan ka humuhugot ng emotion? I like po niya yung malungkot. Hindi, usually hindi ganun yung rules ko eh. Pero yung tunay na buhay ba, masaya ka o may mga malungkot ka rin karanasan? Masaya naman ako. Wala namang malungkot. Hindi madrama yung Hindi. Kasi pag lalo ka early child, parang mahirap, di ba? Na wala kang kapatid. Kamusta yung mga magulang mo? Kamusta yung relasyon sa magulang mo? Kasama pa rin kami. Okay. Kasama ko pa rin sa house. Which is compound. Halos lahat ng relatives namin nasa isang
spot lang. So alam nilang lumalabas ka sa BMX? Oo, Anong alam. reaction nila? Nung una nag-sign ako, sabi ko, ano to, contract, ano yan? Ano, mag-gold star ako. Yung parang Diretso. parang gusto ko maging fans ko sa Roses. Sabi niya, ano talaga, tapos wala na. Tapos minsan, sabi niya, may taping ako. Ano naman, baka naman gold na naman yan. Sabi ko, malamang, ano ba? Anong feeling mo? Tapos last time din, may premiere night yung Tubero. Sa cinema talaga. Sinamahan pa ako ng tita ko nung tapos nanood siya. Tapos sabi ko, okay ba? Nakikita ko may mga pasaka sa legs. Parang yun lang yung So, paborito mo si Rosana Roses? Oo. Eh nung sumikat si Rosana, bata ka pa sigurado. So, siya yung nagmarka sa'yo. Marami naman, pero siya talaga yung mas naalala ko. Kasi siya naman talaga yung pinaka-ano dati. May foreign blood ka talaga? Ay, wala. So screening lang yung Joey. Thank you, Jess. Thank you, Tito Joe. Maraming salamat po. Tuloy po tayo. Ang ating next question ay manggagaling po kay Sir Neil Ramos from Tempo. Direct sa pelikula kasi parang I don't know if you actually experienced or heard stories about these women na sumasampa sa barko talaga to pleasure men. Gusto ko lang malaman kung at the end of the story, syempre hindi natin i-divulge masyado yung kabuuan, no? Pero at the end of the story, may explanation kung bakit sila napunta ron at may hagod din kung paano nila realizations ba? Learnings. Learnings, yes. Actually, the movie is a love story. Yeah. Mas ganun po siya. Learnings, yes. Makikita na sa pelikula, pero yung galingan nito, yung mga sumasakay sa barko, yes po, meron tayong nakausap ng mga tao na nagtatrabaho talaga sa barko. Kaya medyo meron tayong pinagpasihan ng kwento. Ganun po siya, sir. And again, realization meron naman po siya. Hindi naman po siya, ang gumagawa naman po tayo ng kwento, hindi naman siya basta lang nagbuwad lang yung mga artista. Kasi as much as possible, as storyteller, you want to tell a story na matatanda ng tao. At the same time, yung mga love scene naman kasi is part of it para lang ma-entertain sila. Pero the kwento is always there. Hindi ka ba medyo ba na maaaring yung message na gusto mong itawid para sa mga audiences mo would get lost in the mix because of, gaano ka-daring yung mga scenes na ginawa mo as necessary para sa BMX, no? Sa brand. I don't think so. Sir, I believe na yung audience naman po natin the audience are there to be entertained. And that's what we do. We entertain the audience. With that, we send message through the story. Kaya I don't think hindi naman nawawala yung mensahe. Pagpapanoorin mo siya ng buo, you just have to watch the whole thing. But if you skip, of course, di ba, hindi mo maintindihan. Puro sexy. Yes, exactly. But if you watch the whole thing, I'm definitely sure na maintindihan mo siya, may mapupulot ka. Thank you. Thank you po. Jem, nabanggit mo kanina wala kang limitations and all. Gusto ko lang malaman kasi, paano mo na, I don't know, kay Mark, no? Pero other partners, other sexing partners, hindi mo ba naramdaman na dadarang sila sa'yo, no? Nadadala sila sa eksena because you just go all out? No, hindi ko pa naranasan yan na Okay. ganun. Like, kung una kong movie, yung isang lalaki, actually is my friend before, paano movie na yun. Pero sa lahat ng movies na ginawa ko, ito siguro pinaka-daring na nagawa ko. So, like dati, hindi ganito ka-daring. So, before dito, never ko rin na-feel na nadala or something. Yung mga partners mo, yeah. Hindi naman ako. Okay. On that note, lipat ako. Mark, hindi ba, I mean, you're a professional, you've been here for like a while na, no? Yes po. Pero given a partner na napaka-daring and she could like do everything and anything sabihin ni direct sa kanya or kinailangan sa istorya, mahirap ba na hindi madarang o madala sa kapag ginagawa niya yung mga eksena? Hindi, pag ginagawa mo kasi yung eksena, may certain point talaga na parang madadala ka eh. Pero parang may
may limit eh, na hanggang dun lang, na alam mong trabaho tong ginagawa mo. Tapos at the same time, may mapipigilan rin dahil may mga instructions kang binabant. Parang sayo yan eh, parang may choreo kayo. So, yung utak mo rin, habang ginagawa niyo yung love scenes, parang inaano mo yung susunod yung gagawin. So, hindi talaga focus yung, hindi ka madadarang na dahil yun lang talaga yung ginagawa mo. Yung Hindi ka mawawala. hindi ka mawawala. May mga ganung eh. Kaya yun po, tapos naka-plaster pa kami, kaya parang medyo imposible na... Ayaw mo ba? Na ano po? Ay hindi, gusto ko. Parang yung protection din for both of us yun eh. Para hindi ka Pero talaga... minsan daw natatanggal yung plaster kapag nagagalit si Manay. Para sa akin pa, natatanggal yung plaster pero hindi dahil nag-react yung mga ano nila. Hindi kayang tanggalin ng plaster yun lang Hindi ka gano'n. maayos yun, no? So hindi lang nadikit minsan sa position nyo, kasi ako natatanggalan lang din ako ng plaster pero hindi dahil naapektuhan ka. Hindi. Kasi hindi siya matatanggal ng dahil lang nagganon po eh. Parang Depende pala. Andiyan, parang Thank you. malinaw lang na walang limitations, ibig sabihin they could do anything and everything. Like, kasi may mga ibang artista dito, sinasabi nila, wala kami limitations pero they could not lick my nipples or something, or they could not touch my boobs or what. Pwede naman. Pwede ka naman ba? Pwede. Kasi posible naman kung nagsusex, hindi mo gagawin. Oo. Paano maging totoo kung pero ganun sa sex, pero hindi gagawin yan. Oo ko. Meron ba? Hindi pa siya, Hindi hindi pa pa siya nakipag-sex. kaya nakakatakot siya ka-partner eh. Ay, yun. Wala pa pong karanasan. Pero like, feeling ko in that moment, feeling ko robot ako. Parang, ang alam ko lang, wag magkamali. Tapos minsan mamayisig ako, tapos ito, ulo na, next na. So hindi talaga yung parang nadadala doon sa sitwasyon talaga. Kasi nga, Work lang. mas walang di magkamali. Sana one take lang ito, tapos Para na. tuloy-tuloy yan. Kasi kung masyado pang maarte, baka ulit-ulitin lang kasi hindi mo kuha ko ano yun. Okay. Ma'am Ara, ikaw ba, dahil may limitations ka ba? Yes po. Ano po ang hindi at gusto mong gawin sa'yo? Pwede akong- Sa eksena? Sa love scene, pwede akong hawakan sa side boob. Wag lang sa pinaka-private, like nipple, tsaka sa baba. And ayaw ko ng tang to tang. Dampi-dampi lang. Ganun. Grabe naman. So- Okay, sige, oo. Yes po. Bakit? Kasi ano Bakit eh, madala ka or something? hindi naman po. Emotional yun para sa'yo? Yung practice? Kasi kinakabahan ako baka manood si mama at papa eh. Sa lagay Sa lagay mo sa Huwag tanong na naman tatay mo. Sabihin niya, Pasugurin tayo. hindi, na ano, syempre as anak nila nahihiya pa rin ako. Di ba? Si Vince kasi napapanood namin dati, no? Talagang all out yung pag nag-sex scenes eh. Tapos, he actually does things na, I don't know, kung todo. Sa iyo ba, paano nyo ginawang huwag siyang mapunta sa ganun? Dahil bawal, I don't know, kung paano tinawid yun, no? Yung walang tao, tapos supposedly Siguro, passionate. ano, kasi as an actor kasi, kahit hindi mo siya ginagawa ng totoo, dapat ano eh, mapapafeel mo sa mga manonood na totoo siya eh. So, as much as possible po, ginagawa ko talaga, finifeel ko po yung mga bawat eksena para at least kahit may limitation ako, is sexy pa din tignan. Ganon. So, Pag feel mo, hindi ka naman nadadala mo. hindi po. Kaya Umaarte. tigilan. Oo. Umaarte. Ayun. Kasi ano naman, para sa akin, simple na siya sa akin kasi ano eh, ano ako eh, I mean, rumarampa ako dati, umaaura ako. So, parang photoshoot lang. Na may, Aura, parang umaaura pa rin. yes, umaaura lang. Yes, ganun. So, sa akin, ano siya, hindi siya ganun kahirap. Pag face, minsan pag face, lalo na face yung kinukuhanan nila. So, aura lang, ganun. Maraming salamat sa akin. Thank you po. Direct, So, sir. may question lang ako. May insidente ba na napansin mo na yung kaparehang lalaki nagte-take advantage sa
leading lady. So, paano mo hinahawak? Hindi po. Never ako na-experience ng gano'n. Pero, what I experienced was, hindi siguro, kasi it's like a dance eh. A love scene, when they do love scenes, it's choreographed po kasi siya. Meron na siguro hindi nakasunod or mali lang yung dinaan ng yung galaw. Meron po galaw. Pero take advantage, hindi po ako nakaka-experience na. Pero yung galaw lang, like lumagpas yung kamay or the ulo is hindi tamang pwesto, i-adjust natin. So, wala pa namang ganun. Wala pa naman. Wala pa experience. Kung sakali, paano mo Tusuntukin ko. Eh, tsaka bago naman mag-shoot, sinasabi mo talaga Opo, yung kasi limitasyon at mga yeah. Hindi nag-uusap po kami. Silang dalawa and then kami tatlo. Tapos, sasabihin na, i-dinam siya kung paano gagawin. I-choreo po siya. At saka i-shoot. So, kasi nakita ko sa isang BMX movie, hindi ko matandaan yung kung sino yung babae. Si Aaron Villaflor. Literal na inano niya yung nipple. Sino yung babae doon? Parang naawa ako doon sa babae. luckily wala pa naman ako experience na gano'n na. Paano yun, Jem? Kung sa'yo, ano yun? Ano ba ginawa? Hindi, yung sa nipo. Oo, si Aaron Villaflor. Ano ng babae? Oo. Nag-react. Yung mismong, Oo. ewan ko kung hindi na pag-usapan natin. So siguro, Kung sa'yo yung ano, kung hindi ako pumayag that time, kailangan ko lang kausapin siguro. Direct, siya na yung magsasabi sa akin. pero sa'yo no talaga yun. Siguro, as in yung sobrang Oo. siguro wala namang ganun yan. Wala namang siguro. Hindi ko naman napanood mo rin. For some reason, we do our scenes na matapang, pero wala naman. Sa sponsors. I mean, if you watch... Sa'yo, sa movie mo wala? Wala nga, pero sa'yo, Pero hindi naman, Pero alam ko. oo nga, pero feeling ko. Oo. Wala naman. Thank you. Thank you po, Tita Sir Gil. Maraming salamat din. For our last question, pero grabe, let me just say na I admire how professional you guys are and your work ethic, direct, no? Ako, curious ako tuloy matry. Huy! Joke lang. Hindi po talaga sa totoo lang. I've been like hosting these kinds of movies and I've been listening to the artists and the directors. Ibang klase siya, mahirap po siya talaga. And una-una, nakakailang siya talaga. Kasi the act is very, very private, di ba, to be honest. And for you to be able to translate that into the screen is something else, you know. It's very admirable, for me at least, di ba? So, congratulations. Kapag narinig mo yung kwento nila, i-respect mo sila. Correct, yes, correct, exactly. Saka nakakatuwa din si Sarah kanina, pati yung mga, let's say sa, ano niya, no, na ayaw niya makita ng parents niya. May ganun pa rin palang angulo, no, na nakakatuwa din madinig, no, for us din. No? So, tuloy po tayo sa ating last question coming from G. Trilliana from Malaya. G nagtanong. Hello, Direk. Hello po. Ask ko lang po, ano po yung nakita niyo kay Sahara para masabi niyo na talagang siya yung Mariam Pala, siya yung right for the role? Okay. Her demeanor. Yun po siya. Katakatrabaho ko na po yung Sahara sa Katas, within Katas. She's very, ayan, medyo mahingin, pero she's fun. Ganun po. Meron siyang distinct personality. There's sensuality sa personality po niya. So, yun siya. So, she gave justice to the... Of course, yes, definitely. Did you have to coach her? Mga tips ka na Yes. para maging siya yung isip mo na ikaw yung nag-concept, diba? Apo. Nag-usap naman po kami. And again, we work together. So, meron na kaming konting lalim. So, nagkakaintindihan na po kami. I try to coach her sa mga eksena na alam kong kailangan niya ng instruction pa. Pero yung iba, kaya na niya eh. Nagawa na po niya na maayos. Sahara, so paano mo inangking yung role? Paano ko siya ilangking? Siguro kung ano yung sinabi ni Direk, na kung ano yung, kung sino si Maria dito, kung ano dapat yung, nung kasing nag-script reading kami, sinabi niya, ganito si Maria. Siya, mahihim siya pero
syempre yung childhood, friend niya, nakita niya ulit. So, feeling close, medyo maligalig, gano'n. So, nakikita ko, tsaka na-excite ako dito talaga. Na-excite ako sa gawin yung Mariang Palad. Siyempre, unang-una sa lahat, si Direk Ro ulit yung magiging ka-work ko, and alam ko na magiging successful siya and magaan siya na project. And ang daming beses ko din siyang binasa, yung mismong script. So, ayun, siguro mga 10 beses para mas maintindihan ko kung sino si Marian. Pero merong mga qualities ka na you share with your character? Like, mahingad lang or gano'n? Ay, ano ba? Yun, pabebe. Pabebe. And pag talaga close ko yung kausap ko, lumalabas yung totoong ako. Yung sa lamit mo yung before, yung first love mo, walang gano'n. Namit ko yung first love, kasi pag nakita ko yung first love ko, siguro sasampalin ko. Hindi maganda yung first love ko. Hindi po, sobrang hindi. Baka isubok. Pero alam niya na na artista ka na? Siguro, kasi may mga mutual friends pa rin po kami. Pero you're not in touch anymore with them. You're no longer in touch. May asawa at anak na po siya. So, hindi na dapat. Baka sabihan pa akong kabit. Oh. Thank you, Sarah. Thank you po. Diyan, wala bang awkward